Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto na ang Casper versus C-Rhyme. Nung nakita ko yung matchup na to sa poster, alam ko na kagad kung ano yung magiging angulo nila sa isa't isa. Diba? So, hindi ko na babanggitin dito. For sure, maririnig natin yung angulo na tinutukoy ko sa battle na to kapag nagpalitan na sila ng mga bara. 'Di ba? Sobrang match ng ng estilo nila. 'Di ba? Pareha silang well-rounded, pareha silang nagjo-jokes, pareha silang bumabars, pareha silang pumupunto. Pero sa tingin ko sa personals, feeling ko lamang si Casper dito sa personals. Kasi si Rhyme kasi hindi masyadong, para sa akin hindi siya masyadong nag-i-stay sa personal shit. 'Di ba? More on jokes, bars, punto si Rhyme. Si Casper naman well-rounded 'di ba? Pero sa tingin ko lang lamang si Casper sa personals dito kapag naisipan niya or nakasama sa sulat niya yung mga pamemersonal, lamang si Casper doon. Pero syempre, depende pa rin kay C-Rhyme kung paano niya i-diffuse yun, kung paano niya i-rerebat, kung i-rerebat man niya, 'di ba? So, yun. Ang ganda ng match up actually, Casper, C-Rhyme, pares pang letter C, 'di ba? Nakaka-excite panoorin to at wag natin patagalin. Game. Na, si C-Rhyme, pahinga natin. Unang bara, tig 2 minuto. Dapat, zoning 18. C-Rhyme. Boss, bago ako magsimula, pasapak muna to para matanggal sakit mo. Game! Laka muna tayo. Nilait niya motor ni Wanlay. Honda Kick, disipa. Ganun niya inangasan. Yung motor mo nga may rosaryo eh. Ano yon? Para umandar, dasal na yung kailangan. Nakasanayan niya kada umaga bago umalis. Tatayo yan sa harap ng motor niya, sabay sasabihin, gumana ka na please. Kaya itong sa kanyang work, panay late yung atraso. Kasi yung motor niyan, bago mag-start, pa-out na siya ng trabaho. Sa Facebook, panay daing na sirain na daw kanyang motor. Baka yung maintenance na kailangan mo dyan gawin, yung may reseta na ng doktor. Karma na yan. Kasi wagastot madalas pag nag-angas. Niyayabangan pati ang kas. Yung motor niya daw walang kaparehas. Kaya pala kasi diesel yung gas. Gago. Mas mausok pa sa pabrika. Ito payo mula sa Gago, diesel yung gas ng motor. Kupal. Yung motor niya daw walang kaparehas. Kaya pala kasi diesel yung gas. Tangin na, mas mausok pa sa pabrika. Ito payo mula sa walang motor. Ito payo mula sa walang motor, effective to, totoo. Pag pinagasan mo yung motor mong defective, samahan mo ng posporo. Tapos takpan mo yung mukha mo para di ka malungkot habang natutupok. Kasi wala na masakasakit pang makita na yung motor mong paso nasusunog. Paso na so, okay. Pero kahit kamote yan na rider, mautak. Yung QR ng GCash, nilagay niya sa plaka. Para i-scanin na lang daw pag nadisgrasya sa kalsada. Tanginang mindset yan, scammer na abuso. Gusto yung pera, papasok na lang, ayaw nang kakatok sa mga puso. Nice. Pero di sa pinag-overthink kita, o yung kabog ng dibdib mo, pinapalakas.
What if habang nabanat ka dito yung motor mo hinahatak na sa labas? Pero Brad, huwag kang sasali ng Geng-Geng Moto Club. Baka sa kalagitnaan ng pagmomotovlog yung leeg mo mapagkamalang monopod. Ikaw si Ang, kasi kumpleto mo yung elements. Wala ka ditong maluloko. Ang na rider, ano yan? Yung araw sa noo mo, U-turn na logo? Kasi kaya niya daw magpainit, magpalamig. Pwes sanay ako sa kahit anong pakiramdam, wala yung bisa. Tandaan mo, andito tayo sa lugar kung saan pabago-bago yung klima. Kasi nakapagtrabaho lang sa mineralan, kala niya waterbender na siya, ganon. Nakokontrol mo lang naman yung tubig pag nagsasaling ka sa galon. Ikaw yung mas mukhang mahina, kahit ako yung mas payat sa atin. Kasi nakita kita kanina, yung galon, ganito mo buhatin. Kung mo, bagong tuli yan. Kaya niya daw kontrolin yung hangin. Sa mga tropa mo na tunay, lalabas kang sinungaling. Kasi nung sinakal ka nung papa ni One Line, naubusan ka ng hangin. Ano, Per? Real talk? Di totoo? Sige, Per, deny. Habang sa gilid may kumakanta ng Habing Yunirmi si Casper, nauubusan na ng air supply. At ang dahilan, sa pulutan nakitang nang uumit siya. Tanggal kulit niya. Di daw masakit pero yung mukha niya noon kulay violet na. Sabi niya, ang daya nila, wala man lang umawat o kahit sumita. Si Gago naging dayunela na kailangan ng oksihina kasi di na makahinga. Diba, pumiyok? Ganun guys, sinakal ka, pumiyok ka rin eh. Ako, di ba, pumiyok? Ganun ka, sinakal ka rin, di makahinga. Tanginan to, freestyle na lang. Ano mo na ko tulad sila, paa mo, pardiyan na tayo! Di na makahinga. Sinakal ng walang bitaw, oh. Tas inangat parang basuka. Ano, igigiit pa? Sobrang lakas ng pagkakasakal, yung fingerprint di pa rin nabubura sa leeg niya. Kilala niyo yung ano, hinedlock? Siya yun. Yung sa Facebook, nag-trending recently. Kauna-unahang rapper na sinakal, yan yung iiwan mong legacy. Pero nagpaiksi ng leeg, putang inan to, gago nga rin. Yung obligasyon niya sa flip-top, pinasa sa akin. Pwes, wala nang tuksuyan na kumpulan na matatamo. Sa mga lait yung binabato ako na ang sasalo. Kaya naparito ako para sabihin na mas maaba yung leeg ko at mas magaling pa ako sa'yo. Kaya kung bit-bit mo'y corny na comedy, huwag ka umasa na manalo. Mapapahiya ka lang, gago. Inuna ko na yung motor mo, wala nang rason para sakyan ka pa ng tao. Dinaya niyo sila yung limit. Okay. Ang haba ng round ni C-Rhyme doon. Pero ano natin yon, i-set aside natin yung ano na yon, yung category na yon. Unahin natin sa angulo na ginamit ni C-Rhyme. Umikot sa motor angle yung round 1 ni C-Rhyme. Ang haba, almost 2 minutes or 2 minutes mahigit. Makikita nyo dito sa battle, parang hindi ko alam basta lagpas ng 2 minutes, nasa motor pa rin yung yung angulo na ginagamit ni C-Rhyme, 'di ba? May magaganda siyang linya, yung QR ng GCash nilagay sa plate number para pasok na lang yung pera, something ganun ba yun? Tapos ang gusto pasok lang ay yung kumakatok sa puso. Magandang magandang line yun para kay C-Rhyme. Pero ang pinaka naging highlight ng round na to para kay C-Rhyme is yung paggamit niya ng motor angle sa mahabang oras. Ang haba eh. Feeling ko kayang-kaya pang magsingit ni C-Rhyme ng iba't ibang angles doon, iba't ibang references doon para kay Casper eh. Feeling ko alam ko naman kaya eh. Pero ayun, unfortunately, halos parang parang kalahati ng round. Hindi nga kalahati, parang 3/4 ng round ni C-Rhyme is umikot sa angle, umikot dun sa motor angle. So sa tingin ko dun magkakaroon ng buta si C-Rhyme kasi naging isa lang yung naging bala niya dito. Although sa elements naman, andun yung jokes, which is yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Sa jokes is
kasama na talaga sa sulat ni C-Rhyme yung mga jokes, it's mga punto. 'Di ba? Yun yung insights ko sa battle kanina before tayo mag-umpisa. At ayun yung nakita natin, ayun yung napanood natin. Mga jokes ni C-Rhyme, mga punto niya, at actually nawala nga siya 'di ba? Nag-choke siya pero nakapagpasok siya ng okay na freestyle, tapos feeling ko nahugot niya yung mga verses niya dito sa round na to. Kaya ayun, okay yung round 1 ni C-Rhyme para sa akin, pero sa tingin ko sa angles magkakatalo. So pakinggan natin si Casper dito. Inaasar pa yung motor ko. Netong may namatay, get up. Palibasa, bubigay na yung motor mong kagaya mong kalansay setup. Tangin mo, puro kaliig ah. Yo, game! Game! Ngayong nasa ring, ine-expect nyo ba yung next fight? Sorry, di ako yung susunod. Ikaw bahala kung puro leeg tama. Sige, makinig ka sa mga umuudyok. Pero di ko nakasalanan kung yung mga hurado di na dyan mabilib o tumutok. Kasi mga desperado lang naman yung sa leeg sumusuntok. Kaya nga ang ginawan, sa'yo na yan. Kung gusto mo instant natawanan ng madla. Pero kung sasabihin mo mahaba leeg ko, tas ganyan yung sa'yo, nakakatawa ka na. Kaya dyan, basag yung mga leeg mo. Kaya dyan na lang tayo sa pangalan mo, tol. C-Rhyme, wag mo nga kaming aningin. Pinag-iwalay mo pa yung basa, halata namang gumagawa ka ng krimen. Karumal-dumal! Kung titingnan yung mukha niyan, dun pa lang alam nyo nang crime mas tugma dyan. May nasalubong tong pulis. Dahil yung bigkas ng pangalan, hirap pulaan. Sinabitan na lang siya ng name tag, nakalagay, wag tularan. Tinokhang na pala, oh. Pero gusto mo ayusin natin yan? Sige pare, standby. Raratratin to ng carbine. Di nasisikatan pa ng araw. Siya'y madalian na na-outshine. Yan, ganap ka na C-Rhyme. Ngayong meron ka ng flatline. Tangin mo, pero mag-ingat daw kay C-Rhyme kasi kahit payat, may dala ang heavy bar. Di pwedeng magpa-petics par. Kung magaling ka talaga, ba't bagsak ka sa medical? Alam mo ba't ganyan kakapayat? Nung pinagbubuntis ka ng nanay mo, panay request ng barbecue, legit. Kaso imbis na sa barbecue, pinaglihi ka niya sa stick. Isang iri pa lang, lumabas ka na. Parang bumahing lang. Di na kailangan pang itodo, bro. Liit ng ulo, payat yung katawan. Dati ka bang posporo? Pero girls, may tanong lang ako. Ano gusto nyo? Pogi na mahirap o pangit na mayaman? Sakto si C-Rhyme, pangit na wala lang. Pag pangit na, that healthy living na. Sa droga, dat iwas ka na gago. Pangit na, naglalakpa ba nga? Doble tigas ng mukha mo. Kaya alang-alang dyan sa katawan mo na parang sanga at kapayatang malala, ay kitang-kitang ilang tira lang mamamatay ka na. I-remind lang kita bago maputol hininga na ang rule number 1, mag-multivitamins ka nga. Tang-inang yan. Classic tumatak yung tumatak na yung ginawa ni Poison na multi sa against inyo. Puta, kung napanood nyo yung review ko, actually katatapos lang naman yung yung Nathan versus Pilos. May ganitong parody rin si si Pilos. 'Di ba? Yung ang rule number 1, wag sa SM bawal magtapak basta yung sa SM daw bawal magpaa or bawal nakapaa sa SM, something ganon. Tapos ngayon meron si Casper and solid yun. Ang galing na pagkakagawa ni Casper kung paano niya inend yung multi na yun na mag-multi vitamins ka nga. Classic shit. Lang kita bago maputol hininga na ang rule number 1, mag-multivitamins ka nga.
Oh, ikaw na uli ha. Oh, ikaw na uli. Dahan-dahan lang, baka bigla kang kumalas. Round na ni Siray, mag-ready na yung medic sa labas. Okay. Okay. To be honest, ang bagal ng facing ni Casper. And parang nasa kalagitnaan na tayo ng round ni Casper. Hindi pa rin kumokonekta or hindi pa rin niya nakukuha yung momentum niya dito sa round na to. Hanggang sa dumating yung actually bago dumating yung multi, nagkaroon na ng spark nagkaroon na ng snap na biglang umangat yung performance, energy, tsaka yung yung stage presence mismo ni Casper. Yun yung nag-spark, bigla umangat bigla So ayun, slow start si Casper, pero yung second half niya unti ang lakas tumodo especially the parody of Poison's multis. Yun yung yun yung naging bomb dito sa round na to. Kumbaga, if ever hindi dumating yung if ever di dumating yung linya na yun ni Casper, feeling ko tabla pa kasi nga ang bagal ng facing ni Casper, ang tagal, yung mga ginamit niyang references, angles is hindi ganoon ka-epektibo. Mapapansin nyo dun sa round ni Casper na hindi ganoon ka-epektibo yung mga ginagamit niyang angles dun. Pero umaangat siya ng umaangat dahil sa dami ng references, dami ng angles. Kasi nga kay C-Rhyme kanina umikot lang sa isa o dalawang angulo yun So slow start man si Casper, pero since ang dami niyang angles, ang daming punto, ang daming pinanggagalingan ng mga punto dahil sa maraming reference at angles, nagkakaroon ng unti-unting pag-angat ng performance niya. Tapos dumating yung isa sa mga malalakas na linya ni Casper dito. Solid yun. At I think enough yung second half ni Casper para overpower yung performance ni C-Rhyme dito sa round 1. Mahirap iskoran kasi slow start tapos biglang arangkada. Si C-Rhyme naman may nag-stumble ng konti, may freestyle, umikot sa isang angulo. So ang hirap bigyan ng score kasi pwede mong sabihing dikit, pwede mong sabihing hindi, 'di ba? Pwede mong sabihing dikit kasi kung i-breakdown mo yung performance nila, parehas naman silang may lapses. Pwede mo rin sabihing malayo yung agwat kasi si Casper, second half niya umarangkada talaga, 'di ba? So yung round 1 bigyan ko ng 9-8 na score in favor of Casper. 9-8 muna. 9-8 kasi yun nga, slow start si Casper. Hindi ganoon ka-epektibo yung first part ng round niya. Kay C-Rhyme naman 8 kasi umikot sa isang angulo, may stutter, may stumble, 'di ba? So ayun. 9-8 Casper, round 2. Tsaka kung paano end ni Casper na round na ni C-Rhyme, mag-ready na yung medic sa labas. Classic na ender. Pang talaga. Pang end talaga ng round. Na yung medic sa labas. Pinagtatanggol yung motor. Ready na daw yung medic sa labas. Putang ina, andito yung doktor. Game? Moto sa Bicol 2022, nang babae ka ba? Di ba? Sa mga tropa mo pa yan ang galing. Kahit mga kagrupo mo sa kasukat, yung nagawa mong yon, hindi yung sukat akalain. Kinuwento mo pa sa mga tao na may babae kang nakama. Tendera pala yun sa bakery, pinagkalat mo pa sa masa. Bakery masa. Okay. Basta, nilamas-lamas mo yung monay. Nilamas-lamas mo yung monay. Ang sarap daw kahit meron ng anak. Nung dinog style ni Gago, bangis na bangis. Kaya pala angat, kakatapos lang dumuti nung inday, pawis na pawis. Pero change topic na, baka magalit si Rain. Pag-usapan na lang natin yung galing mo sa basketball.
Sabi ni Harlem, ganito ka daw lumeya pa. Talagang mahaba pa yung medyas, talagang player yung get up. Makikita nyo sa video, ball handler, galing mag-set up. Kinrosovera niya si Enigma, spin move kay Kuya Dennis, sabay tumira siya ng stepmom. Putang ina mo. Ang ina mo ha. Sabay tumira. Gago. Tumira ng stepmom. Okay, nakakatawa yung ano na yun. Nag-aantay na ako kung paano ilaland ni C-Rhyme yun sa maayos na ano eh, sa maayos na punchline eh. Tapos tumira ng stepmom. Kupal. Pero ang ganda nun, ang ganda nun. Tumira siya ng stepmom. Puta yung get up. Makikita nyo sa video, ball handler, galing mag-set up. Kinrosovera niya si Enigma, spin move kay Kuya Dennis, sabay tumira siya ng stepmom. Putang ina mo. Ang ina mo ha. May anak na yung kinantod mo sa Bicol. Ano ka, alam mo yung issue lulusot? Sabog sa akin yung bako nyo nung tindera ng tinapay na amoy putok. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, sa kalagitnaan ng kasiyahan, si Casper di na nasilayan, si Vicente na kutuban. Habang buong moto sa airsoft naglilibang, si Gago, iba na pala yung pinuputukan. Tignan nyo, panchikboy ngumisi, kaya yung Bicolana nawili. Pero di niya naisip, kaya siya napili, kasi yung titi niya, asin liit lang ng sili. Pero nabisto din ni M-Site. Kanyang kalokohan di naglaon. Paalam, bibili lang ng pandesal, alas 6 na nun ng hapon. Huli kang bata ka ngayon, yari ka at deads. Walang takas tila, inabutan ka ng peds. Taga Cavite, na yung baker sinulot, doon ko nga na-gets, na malasyanti ka nga at mot kasi binalibaligtad mo yung gumagawa ng breads. Natalo kayo sa final, sisa ako sa napaaray. Nanood nga ako ng live nun para panalo. Panalo makita kung paano nyo matangay. Para sa akin, para sa inyo yun. Kasi grabe yung chemistry. Grabe yung chemistry. Talagang yung tandem nila sabay. Sobrang galing ng inyong tandem. Si Rain, dinospordos nyo ng sabay. Gago. Dating kay Espero, napunta kay Casper. Grabe palitan. Parang magkaibigan na nagiraman, wala nang balikan. Nung pinastok si Gago, Espero, totropahin. Rain, jojowain. Kung ako si Lord, tas tinanong ako kung Casper, sagot ko, kukuhain. Kuhain. Tangina si Espero, pinaikot, binilog para makuha yung tinuring niyang mundo. Tangina mo Espero, 20 plus ka na, naniniwala ka pa sa multo. Paano mo yung nagawa sa kaibigan na pag naglingkod, lahat sa'yo, na pag naglingkod para sa'yo, lahat tatablahin. Pag natalisod, kanyang palad aabutin. Pero ikaw, nasa likod ka lang palagi, yung pala para saksakin. Kay Pibus, panay pasaring, para kay Arik magpapansin. Parehas lang kayo kung iyakambing. Kasi katulad ni Pibus tol, nang susulot ka rin. Kasi yung PSP, nang susulot para sa pera, sa linya mong yan, ikay nahuli. PSP ka rin, nang susulot para sa puke. Kaya para sa babae, mananablan ng tropa, alam na nila yan. Kaya bilang multotol, kahit kahihiyan, magparamdam ka naman. Pag ako lumapag, pumapalag, walang kinakatakutan. Makikita niyong multo naman ng makahabag at kikilabutan. Ganun yun. Yes, ganun yun. Okay. Baliktad. So, paano baliktad? Sa round 1 ni Casper, yung first half niya, yun yung medyo flat. Pagdating sa second half, dun umarangkado yung performance level or energy ni Casper. Dun kumonekta lahat eh. Lahat ng baon ni Casper, kumonekta yun kay C-Rhyme dun sa second half. So, kaya ako sinasabing baliktad kasi yung kay C-Rhyme naman, ang ganda ng first half niya. Pagdating sa second half, lumaylay. So, baliktad. Tsaka, better round eh. Better round tong round 2 ni C-Rhyme compare sa round 1 niya. So, in terms of what? In terms of effectivity ng mga linya. 'Di ba? Mas colorful, mas kumokonekta, mas maraming mga pakulo
ang ganda nung ang ganda nung tumira ng stepmom. Puta, ang lupit nun kasi seryoso na yung lahat nakikinig dun sa bara niya tapos nagland sa jokes, 'di ba? Although sabi nating umikot ulit si Rhyme dito sa yung bakery, pangmasa, 'di ba? Dun sa sa babae daw ni Casper sa Bicol. So umikot doon kasi parang nadala ni si Rhyme hanggang gitna 'yon. Pero ang ganda lang ng ang creative lang ni si Rhyme kung paano niya sineset aside muna yung isang punto o isang angulo tapos gagawa siya ng ibang setup tapos mako-connect niya yun ulit doon. 'Di ba? Tulad nung sinabi niya na, kung ewan ko naalala nyo dito rin naman sa round na to. Sabi niya change topic na baka magalit si Rain. So nag-change topic pero after nun bumalik doon sa topic na yun. So naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo yung punto ko doon. So yun, ang creative lang ni si Rhyme para sa akin dito sa round na to. And second half doon nagkaroon ng laylay. Tapos mapapansin mo na dito yung mga stutter ni si Rhyme. Lumitaw na kasi hindi na nagiging ganun ka-epektibo yung second half niya. Kaya lumitaw yung yung pagkakaroon niya ng stumbles, stutter, 'di ba? Unlike sa first half, even may mga stumble siya doon, kahit sobrang minimal naman. Sabihin natin may mga ganun, hindi masyadong nahahalata kasi malalakas yung mga bar na binibitawan niya. 'Di ba? So, 'yun. Round 2 ni Casper, pakinggan natin. Tangina na itong rapper, tawag ka ng asawa mo, may dala ng hanger. Bibitay ka dun, kasya ka dun What happens here, Rhyme? Vampire, right? Vampire, right? Yes, vampire yan. Serious talaga. Unang trabaho niyang minahal. Kaso yung pangil niya, si Phoebus gumawa. Kaya 1 taon lang tinagal. Nung nakatoka ka noon sa mga LGBT, biktima mo sila Serdeo MP3. At kung ba't ngipin nawala, sa katangahan nga par. Sabi ko, magat ka ng bakla, ang kinagat mo bakal. Ano yan, narak? Pero sige, ano ba pwede mo sa akin ngayon na maiyabang ha? Sa labas na itong liga, ilang kampyon ang naiatang na. Sapat na ba yung bilang para masabihang matinding kalaban ka? Malamang manghina yung vampira ngayong pinapasikatan na. Speaking of vampira, sinabihan niya si Supremo na at yung na sipsep. Kasi kasama si boss sa profile. Di ba ang tindi? Malaman-laman ko nagpatatukan ng flip-top sa binte. Baka ma-regular ka niyan ya. Yan yung tunay na sipsep, tangnang to. Lakas mamahiya pero ikaw di nahiya sa balat mo. Kaya tingnan nyo, minsan nagsishort na lang yan Di nasuot yung hip-hop niya na pants para si Arik ay matouch yung flip-top pinatouch. Kaya sino mas kadiri ha? Sino mas nagbibida? Alam niya kasing di siya tatatak sa flip-top kaya flip-top na lang ang tinatak niya sa sarili niya. Tangina mo kaya bitter, sabi niyo. Di si Katana mula ka sa Las Piñas. Alam ko, tinalo ko na yun Oo. Pero alangan namang ikaw. Imbis matuwa sa kalugar, mas naging toxic aber. Kaya nung nasabi kong siya stick, may mas bullshit pa men. Tumatalo ng kalugar, siya'y naging toothpick na rin. Bakit? Ba't kung hindi siya ikaw, sino ba sa inyong masikat? Gusto agad maghari, wala pang ang kilalang natalot na silat. Walang tumatak na linya, walang barang pambaon at kalidad. Umaastang may throne, itong wala pang ang na-throne na mabigat. Tangina mo, taga Las Piñas ako. Tapat ko, linis ko. Yan ang lagi niyang bitbit. Katana, islakwan. Ito, wala ring nagawa lintik. Kaya paano naging legit? Kung yung mga nakatapat kong Las Piñero, di ako nagawa na maligpit. Kaya, sino bang inyong kalugar? Uubusin ko na rin par. Pagtapos ko sa'yo, sunod na yung mga bilyar. Fuck you, bilyar! Okay. Hindi. Siguro,
masyado lang naging malakas yung round 1 ni Casper. Kaya para sa akin, sa round na to, hindi ganun ka-epektibo. 'Di ba? Malinis, maayos, connected pa rin naman kay C-Rhyme, but yung impact, yun yung nawala sa round 2 ni Casper. 'Di ba? Kumokonekta naman eh. Kumokonekta naman, maayos naman yung mga angles at references na napili ni Casper para kay C-Rhyme. Okay naman 'yon. Walang hindi ko i-discredit 'yon or hindi ko i-disregard 'yon. Maayos 'yon, maganda 'yon. Pero nagkaroon na kasi tayo ng basis eh. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng dapat ganito yung performance ni Casper. Kasi ang ganda ng round 1 niya. Para mas maintindihan nyo ganito, isipin natin yung round 2 ni Casper, in-split niya sa round 1. Tapos yung round 2 niya, yung round 1 niya. So, 'di ba, malaking boost. Makikita natin na tangina, mas malakas tong round na to compared dun sa round 1 niya. 'Di ba? May ganong thoughts. Pero since yung round 1 niya yung naging malakas, ayun yung basis, 'di ba? And para sa akin, yung round 2 performance ni Casper is or was hindi pumantay doon. Mas malakas yung round 1 ni Casper, mas effective yung round 1 ni Casper, mas kumokonekta yung round 1. Basta, halos lahat ng pwede mong sabihin sa round 1 ni Casper, solid yun, malakas yun. Pagdating sa round 2, siguro 2 steps, 1 step, behind sa performance niya. 'Di ba? Malinis, props doon. Maayos niyang na-deliver yun, props doon. Pero, yung impact yung impact lang naman. Yung effectivity, okay yun. Kumokonekta naman kay C-Rhyme Pero yung impact ng bawat linya, yun yung wala para sa akin. Then, kay C-Rhyme naman, yun nga, although sabihin natin, ang naging creative kasi si C-Rhyme dito para sa akin Kasi, yun nga, yung puputulin niya yung isang angulo, mag-set up siya ng panibago, tas mako-connect niya ulit dun sa unang angulo, tas pagsasabay-sabay na niya, 'di ba? Yung first half naman ni C-Rhyme yung malakas dito sa round 2, yung second half medyo lumaylay. Round 2, bigyan ko ng tabla to, si C-Rhyme consistent from rounds 1 and 2, kinumpare ko yon parehas. So 16 points for C-Rhyme. Kay Casper naman from round 1 to 2 bumaba. So bibigyan ko lang to ng 8 points si Casper dito. So nagkatalo sa performance sa round 2 Yung C-Rhyme consistent from round 1 and 2. Si Casper naman bumaba from round 1 and 2. Kaya yung round 2 para sa akin tabla. Okay? Sana naintindihan nyo yun. Klaro ko naman siguro na itawid yung explanation, yung pag-breakdown natin. May round 3 pa. Pakinggan natin. Galit na galit. Ayaw magpahupa siya. Tangina, di ka kukunin ni Bilyar kahit amoy lupa ka. Game? Game! Sa di nakakaalam, PSP muna to bago siya mag 1 minute. Pero si Casper nag-init kasi si Pibu sa battle di siya nasingit. Pinag-tryouts ka lang tas di ka pinasalang. Di grabe luha mo. Okay lang yan par, kahit papano yung sa tryouts yung out nakuha mo. Iyak parang batang inagawan tapos tinawanan. Kaya panay call out na lang sa PSP kasi yung PSP hindi siya tinawagan. Si Shernan walang paninindigan. Parang PSP, yung gante kasi di ka na market. Kaya may-ari na lang ng gym yung pinagbuhata mo ng galit. Paano kung natanggap ka ron, tas dito hindi, di ganito mangyayari. Sa PSP na lang ako kasi sa flip top yung TF wala pa sa kalahati. Huwag kang magugas kamay, alam kong hudas kabay, wala kang matatago. Handa kang manira ng 1 liga para sa palakpakan ng mga tao. Mahiya ka sa mga kuya natin na galing dito, na tumatawid doon para magtanghal. Pero bumabalik pa rin para ipakitang itong flip top ay mahal. Pag bumatil sa PSP, nakokontrol ng pera. Sino ba may ayaw ng pera? Ba't grabe talak mo? Sige nga, pag nabuntis mo si Rain, bars at jokes, ipakain mo sa anak mo. Kaya kung yan ang paraan,
para kay Anigma magpalakas. Mali yan, ito ebidensya na klaro. Si Kairam nga, tinatarantado si Boss Riam, pero minamahal niya palalo. Dapat sa'yo, Boss Riam, I love you. Ako na next tripan. Dapat sa'yo inuuga para magising kang tanga ka at malaman mong isa ka na rin sa naapektuhan ni Akata. Yung PSP, patapon, kasi bulok sistema, gaya lang sa nauna. Basura ka rin, hindi ka nga lang nakuha. Pati si M-Site, di pinalagpas. Kinokontrol daw yung bracket para si Katana hindi mayari. Kokontrolin talaga nun yung tournament, natural siya yung may-ari. Tanga ang puta. Natural siya yung may-ari. Kinagat niya kanyang amo para sa hangad niya na panalo. Para mag-step up sa torneo. Dignidad ng motos binaba mo. Kahit kabulaanan ilalahad para sa malayo niyang mararating. Para sa mga tao bumakat pati amo sasakmalin. Wala kang utang na loob, yan yung gusto kong palabasin. Ibagutom ng taga-motos kasi kahit nagpapakain sa kanila kaya nilang kagatin. Sino daw magtsatsagang bumatil sa liga namin? Sagot ko, ikaw. Tangina, nasa pulo na rin, Congrats, panalo ka din kasi solid mga bitaw. Kasi solid mga bitaw. Sabi nyo, dinamay niya si Shernan, sabay sorry, bate lang sana patawarin para hindi siya ipasok sa VIP room, siya na lang pumasok sa liga namin. Pero para di na pahabain, tinira si Pibu, Shernan, M-Site. Tanginang cravings yan, siraan mga presidente ng liga. Kaya ingat ka tulala, Kuya Reyan, at lalong-lalo ka na Anigma. Labas yung bako mo sa flip-top. Simple lang yung angle pero kaya kang wasakin. Di mo na kayang mag-introduce yourself. Kilala ka na namin. Kilala ka na namin. Okay. Ito yung pinakamahinang round ni C-Rhyme para sa akin. Litaw dito yung yung mga stutter, yung mga stumbles niya, litaw dito. Hindi siya nakabawi. Siguro pinakamalakas na round ni C-Rhyme para sa akin yung round 2, pero yung round 3 medyo below na yun, Litaw yung mga stumbles. Same sa round 2 ni Casper na hindi maramdaman yung pinaka-impact ng bawat linya. Walang ganong ka-effective or walang solidong mga verses para kay Casper. Tapos yung mga references at mga angles na ginamit niya parang hindi ganon niya na-deliver ng maayos or convincing. Diba? Marami akong thoughts sa round 3 ni C-Rhyme. Pero sa tingin ko enough na 'yon, Round 3 ni Casper, pakinggan natin. Introduce yourself. Kilala ka na namin. Kilala ka na namin. Tangin ang pangit ng yung angil. Galit na galit kay Pibus kasi tinanggalan siya ng pangil. Round 3 game? Motos versus Pulo na naman. Boss, pahama ka minsan. Talagang di ka titigil hanggat di pa ako nasasabak ni Shernan. Gusto mo to, boss? Yung issue lumala. Shernan, nandiyan ka? Pa-picture mamaya. Tangina, salamat ka nga, bias si boss Napanood niyo yung Enigma Machine? Halatang nagpipigil pa siya sabihin na sobrang galing. Mr. Uninvited pero kitang ang lakas ng dating. Salamat ka, inaasar niya pa ako. Pinartidahan ka pa niyan. Kasi kung puro sasabihin niya lang lakas ko, baka panghinaan ka na lang. Kasi pag Motos versus Pulo, matik na yan, di kayo higit sa amin. At kahit gaano ka kalagkit, di ka didikit sa akin. Kasi sabi niya, ano naman daw kung Pulo baho? At least kay Arik, di nagpapabango ng pangalan. Aminado ka rin Tinanggap niyang malugod. Alam mo ba't nasabi ni Sinyo yung Pulo baho? Ikaw una niyang napanood. Kasi unang champion ng Pulo, unang representante, may tira ho. Kaso sa daming masasamang nasasabi, nakakahiya na lang ibida to. Panong di papangit yung imahe, ganto mukha ng liga nyo. Nadadamay sa'yo lahat. Kaya ito nang yung huling sampa. Kasi yung iba papunta pa lang, ikaw amoy uwian na. Anong pinapalala ko yung Motos versus Pulo na away? Gago ka ba?
Sa mga di nakakaalam, may mga simpleng tira na kayo sa liga namin, mga bitter. Tungin yun, di nagre-rebat, nung ka sa modus. Isa lang tunog, puro papiler. Tas nung gumanti ako kay Andros, biglang sa akin yung sisi. Naglabas lang naman ang gigil. Bakit? Masakit ba tamaan ng balang? Kayo mismo yung nag-trigger? Tanginan to. Kayo mismo yung nag-trigger. Pinalala ko raw yung away. Di ko yan inaamin. Kayo unang namato, tas di kayang sumalo. Bigla na lang naging iyakin. Di ko ginatungan yung apoy. Tinaas ko lang sulo ng liga namin. Sa katunayan, di ba, sabi mo, 2 weeks ago, bumatil pa ako sa pulo. Nanood ka nung live. Bata ni M-Site na sa liga ni Sherna naglakas loob na sumuway. Ang punto ko dun ay, ako pa mismo tumawid dun sa nasunog na tulay. Laban mo kay Supremo, di ba, sabi mo, mga ahas kami, kasi ayaw namin mabuuli yung SM, kanyang tinakel Brad. Para ang dating kami yung masama. At mas savage part, ulul ginamit mo lang yung SM bilang advantage card. Nice. Kaya pangalawang tagapulong inalisan ng dangal. Di nakaporma tong ulol, panis mga yan, kaya kung meron mang sunod, yung may karisma naman. Time, 2 minuto lang, pukin ang ina ko. Time. Dapat kinahin para sila mo na yun! Sonic 18! Okay. More on punto naman yung round 3 ni Casper. 2 and 3 ni Casper parehas. Pinakamalakas niya yung round 1. Kasi dun sa round 1 ni Casper, andun yung doon ko nakita, doon ko narinig yung bomba niya dun di ba? Yung ender niya na round na daw ni C-Rhyme. Mag-ready na yung medic sa labas. Yung bomba ni Casper sa round 1 na yung multivitamins ka nga. Yun lang Yung makikita nyo yung differences ng 3 rounds ni Casper. Yung round 1, tayo na classic na Casper yun. Pagdating sa round 2 and 3, although humina yung performance level, yung energy, yung impact, pero andun yung mga punto. 'Di ba? Pero yun nga, since round 1 yung basis natin, sa tingin ko yung rounds 2 and 3 ni Casper hindi naging kasing lakas ng round 1. Pero kung titignan mo naman sa kabila, nagkaroon naman ng one-sided na decision. Round 1, binigay ko yun kay Casper kasi yung round 1 ni C-Rhyme umikot sa isang angulo. Napahaba yung paggamit niya doon ng motor angle. Then round 2, consistent si C-Rhyme doon. Kung ano yung performance sa round 1, ayun lang din yung napakita niya sa round 2. Wala ulit walang bomb na katulad ng nilaglag ni Casper sa round 1. Then round 3, dito na nagkaroon ng clearance sa dalawang MC. Yung round 1, binigay ko yun kay Casper. Round 2, tinabla ko yun. Pagdating sa round 3, bibigay ko ulit kay Casper kasi feeling ko yung round 3 ni C-Rhyme, lumabas na yung mga lahat lumabas lahat ng butas na makakapagpababa talaga ng performance niya. So yun, sa tingin ko yun lang. 1 and 3 Casper, round 2 tabla. Yun, judges. Team, C-Rhyme vs. Casper, mag-ayos pang best para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng hurado, 3-2. Magigay para kay Casper. Solid. Hindi kayo napiran, ako na lang ako. Yun, shoutout kay boss. Love you, boss. Kay Ram kasi. Yun, shoutout lang sa girlfriend ko. I love you. Kay Rain, pati Papakil sa Real Jokes, Black Manila. Kay Ari, boss, I love you. Yun, di kasi sinapak ni boss Halo tuloy. May shoutout sa mga kasama ko. Sa asawa kay Bebelyn Dapitan, kay G-Rhyme, kay Blitz sa G-Sounds. Shoutout sa Maharlika, kay Sir Tartan, sa Brody Cops. Tangina, 3-2. 3-2 pala yun. Dikit exciting. Judges, game. Yo, paborito nga po. Binoto pala si C-Rhyme. Para sa akin, mas siksik yung mga C-Rhyme binoto niya. baon niyang punchline kumpara sa baon ni Casper. Pero solid din naman yung performance ni Casper.
Tsaka yun, inaantay ko na lang na mag-set si Boss sa Dumulaw. Kaya yun, si Rhyme. Pero congrats, Casper. Yo, Vicente, round 1 binigay siya kay C-Rhyme kasi sobrang ganda ng performance ni C-Rhyme. Then, round 2 binigay ko naman siya kay Casper kasi parang mas nakuha ni Casper yung formula ng ginawa niya. Then, round 3, konti lang edge, kumbaga dun lang nagkulang si C-Rhyme. Then, para sa akin, nagustuhan ko rin yung pagpili ng angle ni Casper. So, 2 and 3 binigay ko kay Casper. Casper, props pa rin kay C-Rhyme. Sobrang dikit ng laban, parang lamang si C-Rhyme sa kung paano magdugtong-dugtong ng kwento, yes, ng totoo yun. pagbuo ng mga ng angles, punchlines, magkakonekta. Si Casper naman ang galing mag-deliver ng punchline, pati yung control niya sa stage. So sobrang dikit, nagmatter para sa akin sa third round. Mas solidong tinapos ni Casper yung battle, kaya kung dikit yung laban, binigay ko kay Casper dahil sa round 3. Round 1 para sa akin, mas nangibabaw si C-Rhyme dahil sa 1-2s niya. So simula pa lang pinaulan niya na eh. So yung kay Casper, nabawi niya siguro sa last 4 niya or last 8 yes. round 1. So kay C-Rhyme yan. Yung round 2, mas marami suntok si C-Rhyme para sa akin. Do kumidik yung mga material niya. So yun, C-Rhyme. Umang si Casper ng round 3. So 1-2 kay C-Rhyme. Yun, binoto ko si Casper. Round 1, maganda yung simula ni C-Rhyme, kaya bigay ko ng tabla. Tapos round 2 kay Casper kasi mas maganda yung, mas malinis yung delivery niya. Tapos round 3 Casper. Okay, so wala tayong naging kaparehas na boto dun. So iba yung naging iba yung performance sa live. Iba yung naging performance sa live, iba yung naging performance. I mean, paano ko ba explain? Wait lang Iba yung take ng judges sa live at iba yung take ko naman dito sa sa online, sa replay, 'di ba? Ako kasi para sa akin 1 and 3 talaga Casper yun eh. Yung binagsak ni Casper na bomba dun sa round 1, I think enough yun eh. Yun yung sinasabi ni Goryo eh. 'Di ba? Na last 4 lines down dun nakabawi si Casper, which is para sa akin enough naman para matabunan niya yung performance ni C-Rhyme doon. Kasi umikot sa isang angle si C-Rhyme, then kay Casper hindi habang hindi pa dumadating yung pinaka-bomb na ilalaglag niya, nakapagpondo si Casper kasi ng maraming angulo. Kaya para sa akin, isa 'yun sa mga puntos na iniskuran ko, na pinuntosan ko, 'di ba? 'Yun lang. Casper pa rin naman, ang boto ko naman Casper. And nagulat ako na ganun kadikit, 3-2. Akala ko one-sided yung battle. Yun lang naman. So, congrats kay Casper. Kay C-Rhyme naman, sayang kasi maganda na yung maganda na yung round 2 niya para sa akin kasi hindi niya na-maintain. 'Di ba? Yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Hindi ko alam kung ano pa yung re-reviewin kong next, pero maghanap muna ako dito sa page ng or sa channel ng Flip Top. Pero for sure zoning pa rin 'yan, 'di ba? So, yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.